Usapang totoo, walang preno. You under Vlogcaster, real talk lang, walang plastikan. Magandang araw mga ka-Wonder, welcome back sa ating YouTube channel, Wonder Vlogcaster po. Kahapon maraming namuo sa isipan, maraming nag-conceive sa ating mga isipan. Namely si dating Senator Trillanes at yung iba pang mga analyst hanggang yung mga umaga, no? Mga lawyers at kung sino-sino pa na nagsabi na mukhang ito'y drama lang, kumbaga eksena lang or staged. Which in that part mga ka-Wonder is maaaring hindi totoong staged, maaring totoo. Pero bago yun mga ka-Wonder, please subscribe to our YouTube channel, Wonder Vlogcaster, 100%. Libre po ang pag-subscribe. Pindutin nyo po yung subscribe button, lalabas po yung bell icon at piliin nyo yung all. Marami po salamat. So, on that part, mga ka-Wonder, na sinabi nga natin, na hindi siya totoo dahil ang totoo pala mga ka-Wonder ay humingi ng backup. Kasi kung nakakapunta kayo dyan sa Senado mga ka-Wonder, kasi yung ibang bahagi ng Senado dyan ay nakatirik o nasasakop ng pag-aari ng GSIS. So, kaya may sinasabi silang on the GSIS side, doon nangyari daw yung mga bala na nakita na putukan. So, it turned out na hindi lang pala yan pinaputok doon para maglabas na nagputukan. Ang pagkakasabi ay panoorin muna natin itong video mga ka-Wonder. Ang ating pahayag patungkol sa pangyayari sa Senado kagabi. Mga bandang alas 4 ng hapon kahapon, May 13, nagsagawa ng live stream si Senator Bato de la Rosa sa kanyang official Facebook account na umano'y aarestuhin siya. Sinundan ito ng mensahe ni Office of the Sergeant at Arms, Retired Police Major General Mau Aplaska, sa media na may aarestuhin sa Senado. Ilang minuto pagkatapos nito, ang mga tauhan ng OSAA ay may nakita umanong NBI agents sa property ng GSIS. Ang Senate ay umuokupa sa ilang bahagi ng GSIS property. Isang bridge ang nag-uugnay sa opisina ng GSIS at opisina ng Senado. Ang susi upang mabuksan ang pintuan mula sa Senate papunta sa bridge na konektado sa GSIS ay hawak ng OSAA o Senado. Si GM Vic Veloso ng GSIS ay humingi ng assistance sa NBI para masecure ang kanilang premises. Ito po ay pinasinayaan ni NBI Director Atty. Matibag. Kaya nagpadala ng NBI agent sa GSIS premises bandang alas 6 ng gabi. Pinagbigyan ito ng NBI at sa puntong ito gusto nating linawin. Una, walang assault na ginawa ang NBI agents sa Senado. At pangalawa, walang operasyon ang NBI o PNP na arestuhin si Senator Bato. Pero bago nito, noong nakita ng OSAA na mayroong NBI agent sa GSIS, katabi ng Blue Guard, nakita na agad na naka-gear up ang OSAA. Nag-vest at naghanda sa isang operasyon. Pagdating sa bridge sa GSIS premises, tinanong ng OSAA ang NBI agent na nakaupo, lamang kasama nga ang isang Blue Guard ng GSIS. Nagpakilala na NBI agents at nung nagsabi sila ng kanilang pagkakakilanlan, agad nagpaputok ng warning shot si Sergeant at Arms Mau Aplaska. At dahil doon, napilitan ding magpaputok ng warning shot ang NBI agent. As of 11:09 a.m., several sources confirmed that the Senator Bato, is no longer in the Senate premises. But we are still getting official confirmation on the report. So yun mga ka-Wonder, hindi siya misencounter, hindi siya nag-fire lang ng bullet na out of nowhere na pinalabas na ganun. Meron talagang nangyaring hindi enkwentro. Kasi sabi, ang dami kasing mga ka-Wonder na palitan ng putok. Ang daming putok na palitan. Ang sabi, warning shot. Warning shot, ilan yun? Almost 2 dozens of shots. Warning shot ba yun? Bitin kasi itong pagkakasabi rito, no? Pero ang sabi ron, humingi ng backup itong GSIS director,
General Manager na si Jose Arnulfo Wick Veloso na i-assistihan yung GSIS to protect their premises. Itong GSIS, mga ka-wonder, na tumawag nga rito sa NBI, ano? At dumating ang NBI sa premises ng GSIS around 6 p.m. 6 p.m. po, Okay, so noong 6 p.m. nandoon na sila to secure the premises. So by around 10, kung hindi ako nagkakamali, 10 p.m. nakita, naspatan ng OSAA ang presensya ng NBI doon sa parte ng GSIS, which is hindi naman doon sa kanila, malapit to sa Blue Guard kung napupunta kayo sa Senado. So, yun yung nakita nating eksena na bigla sila nagsuot ng full battle gear. Nagtatanong nga yung mga media Sir, bakit po sumusuot ng vest? Bakit po sumusuot ng vest? Yun na yun, kasi naispatan nila at pupuntahan na nila. Nung pinuntahan na nila, mga ka-wonder, nagtapon ng isang warning shot itong si Acting Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca, na kung saan mista ni Senator Bato de la Rosa at dating tauhan ni Senate President ngayon na si Cayetano. So nagbigay ng warning shot itong si Mau at sinagot yan ng NBI na warning shot din, mga ka-wonder, no? At may sinasabi pang nahuli daw na NBI na driver. Mukhang ewan ko kung totoo yan, ayaw muna natin mag-conclude. At yun daw nag-initiate ng paputok. No, maari siguro yun yung nagsabi ng warning shot, maari, ano? Pero wala pong sinasabing merong assault operation ng NBI. Ayon nga kay Attorney Claire, wala silang ganung order dahil sabi nga ni PBBM, mga ka-wonder, to stand down. Walang order na in-issue na para ipaaresto itong si Bato na siyang kinagagalit nitong mga DDS. Now, nobody but you daw. Kasi daw ito lang daw si PBBM ang pwede mag-utos niyan. Sinabi nga ni PBBM, stand down huwag makialam. So yan na, wala na si Bato, umalis na sila kasi timestamp na nag-leave si Robin sa kanya pong logout is 2:30 a.m. So bumiyahe siya, malapit na lang yun yung Senado dyan sa Pasay, dyan sa airport, no? So yan nga, mga ka-wonder, hanggang sa nag-elevate itong tension, sabi warning shots, no? Warning shots. Ang daming putukan, mga ka-wonder, no? At yun ang pinagtataka natin, na ang tama nga, mga ka-wonder, na nakikita, no? Doon sa side ng Senado, ng GSIS. Ang tanong, nagpalitan ba talaga ng putukan? Ang pagkakaulat, warning shot. So hindi po klaro dito, maaring nagkapalitan kung ganun karami. No, kung ganun karami ang putok, baka maaring nagkapalitan yan. Pero nandun nga, mga ka-wonder, si Attorney Matibag sa press corps na to, na nag-uulat si Attorney Claire, na walang order, at hindi natin nakumpirma kung ito po'y nagkapalitan dahil sa dami ng putok. Meron bang mga casualty? May natumba ba? At yung mga shots na narinig natin sa video na ang dami-dami, hindi yun warning shot, mga ka-wonder. So yan ang nangyari dyan at iimbestigahan yan, mga ka-wonder. Of course, kung nagpaputok tong si Mau, no? At sumagot naman tong NBI, hindi naman sa loob ng premise ng Senado at ng NBI, nag-warning shot din. Hindi natin alam kung ano magiging kasuhan yan. But then again, iimbestigahan pa rin yan ng NBI, no? At may katulong ng PNP dahil nagpadala nga, no, itong puwersa ng PNP dyan para alamin yung nangyayari kaninang umaga. So hanggang dito lang tayo, mga ka-wonder. Comment down below your opinion para mabasa at mareaksyonan. Please give me a thumbs up if you like this video para ma-share ni YouTube sa iba pang viewers. Please share this video para malaman nila na yung sinasabing stage ay mukhang hindi totoo. Mukhang nagka-warning shot. Pero yung dami nun ay hindi lang warning shot. Maaari bang nagka-exchange of fire? Ayan ang tanong natin, mga ka-wonder. And please subscribe, hit the notification bell icon and choose all bilang suporta sa aming mga content creators. Hanggang sa muli, mga ka-wonder. God bless.